Okay, magandang hapon po sa ating lahat at papanoorin po natin itong video ni dating Congressman Mike Defensor kung saan inabuso siya sa mga otoridad diyan ha. Parang may kaunting sinasaktan siya diyan sa loob, parang hindi na maganda ang ginagawa nila kay Mike Defensor ha. Si Marcoleta hindi natin alam pero mamaya i-play ko 'yan no. Pangalawa nating pag-usapan rin ay itong si Senator Amy Marcos, meron po siyang babala, okay? Dito sa batas ng Pilipinas na nanganganib po sa Paxilica. Alam naman natin trending itong Paxilica na ito. Mamaya i-play rin natin 'yan, okay? Pangatlo nating pag-uusapan ay itong in-interview itong si Congressman Irice sa Billionario News Channel na nag-trending ngayon, no? Ano bang nangyari? Itong revelasyon ni ex-DPWH Secretary Bonoan. Yan po ang mga topics: leadership fund, garbage crisis, at NAIA upgrades ay itatalakay dito, no? Isisisiwalat dito ni Congressman Irice itong mga kapalpakan ng administrasyong Marcos. Okay? So yun po. Bagong lahat, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa Donmar TV. Okay? Ito po, panoorin natin kaagad itong video nitong si Mike Defensor na sinasaktan siya dyan sa mga nagbabantay sa kanya. Tingnan nyo itong video na yan. Play. Sasaktan. Sasaktan mo eh. Mukha, nakita ko eh. Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Sir, bawal po. Bawal sir. Ghost Magnam, yung Ghost Project, wala pa rin. Di ba? Tingnan nyo, mapapansin ninyo, parang inabuso na nila itong si Mike Defensor. Sana naman sir, yung mga nagbabantay diyan kay Mike Defensor, no? Ayusin nyo naman. Huwag nyo namang saktan si Mike Defensor kasi he is not yet proven guilty. Okay? He is still innocent. At alam naman po natin, nakulong yan si dating Congressman Mike Defensor dahil sa away politika. Alam naman po natin na sila po ay pinag-initan ng administrasyong Marcos dahil dito sa pagbubulgar nila dito sa flood control scandal na kinurap ng gobyernong ito. Okay, so wag naman sana ninyong aabusuhin at sasaktan ninyo ang mga hindi pa proven guilty. Okay, yun lang naman eh. Punta tayo kaagad dito kay Senator Amy Marcos, no? Meron pong babala itong si Senator Amy Marcos. Heto po, i-play natin yung video at sabay-sabay po nating i-react itong babala nitong ni Senator Amy Marcos. Play. Sa ating mahal na chairman sa mabilis na pagtugon dito sa mga resolusyon. At yun nga, kahit tunog ng tunog ang ating mga cellphone dahil binabaha pati dito sa labas ng Senado, tayo ay nagmi-meeting at nagtatrabaho. Tama lang po dahil nung Abril, napirmahan na ni Yusek Perry na narito ng DTI yung Paxilica Declaration. Ngayon, alam natin, talagang maikli rin ang panahon pagkat by November ang plano, mayroon na tayong agreement na kahit papano, meron na tayong pinirmahan na kasunduan. Hindi lamang deklarasyon, kundi kasunduan. November na yon. So kung tutuusin, 2-3 buwan na lang natitira, kailangan tutukan talaga natin to. Ngayon, ako'y naalarma dahil nabigyan ako ng DOJ ng isang kopya nitong tinatawag na Architecture of a Proposed ESG framework in the Philippines. Ito raw ang framework na gagamitin, ang siyang draft na gagamitin para sa kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngayon, didiin ko na tulad sa ating lahat, wala naman tututol sa Paxilica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at
kaunlaran para sa ating bansa, hindi lamang doon sa 3 probinsya, kundi sa lahat. Ngunit ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Unang-una, nais kong tanungin, pero nandito ba yung DOJ? Parang wala. Dahil kasi ito may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na Ito na yung babala niya, ha? Kung ano ang disadvantage dito kung tatanggapin natin ito. pinoproblema ko, no? Dahil unang-una, hindi ko malaman kung totoo to. At sa pakiwari ko, ito'y galing sa New York o sa ibang bansa. So, kumbaga, dapat nag-draft rin tayo ng sarili natin, ano? At ikalawa, ano na ba ang status nitong framework negotiations? Kasi para sa atin, para sa akin at sa lahat ng pinabasa ko, ito ay tutol sa ating saligang batas at maaring tutol din sa iba't iba pang batas. At pwede sana bigyan kami ng terms and conditions at ang lengguwahe po nito ay talagang banyaga. Constitutional fee simple ownership ng isang bagong dambuhalang korporasyon na nangangalang Landco. May Landco dito sa Pilipinas pero ibang Landco to, 60% daw ay magiging Filipino-owned, 40% ay American joint venture. Nagtataka ako kasi yung lupa hindi naman pala babayaran. Ayan, masamang balita sa mga kapitan at kay Mayor Rodriguez. Dahil eto nga, bakit ganito to? Hindi ba dapat BCDA na lamang o kung sino ang nais magbenta? Pagkalaki-laki ng lupa, 1,619 hectares na Ayan na, 1,619 po ang malaki yan, ha? Para ma-occupy yan nila dyan sa Paxilica na yan. Ngayon, seryoso itong pag-iisipan ng bansa natin kung tatanggapin ba ito o hindi. hahawakan ng 99 years pero may karugtong na sa pagtatapos nitong 99 years, andun pa rin sila. Hindi daw pwedeng guluhin. At eto nga, hindi ba dapat gobyernong Pilipino na lamang ang humawak niyan? Pagkatapos sa bayaran ng fair market value ang sino mang gusto magbenta. Pagkat ang narinig ko sa mga taga-barangay, pati sa ating mga ita, babayaran lang daw ng 300,000 pesos ang unang 5 hectares. Kung lumampas ng 5 hectares, wala na raw silang budget. Bigay na lang daw nila. Paano naman yun? At eto nga, holy at burial ground ng ating mga katutubo, yung ibang nasasakupan, medyo nakakaabala din yan. At bakit naman tayo magbibigay ng pagkalaki-laking lupa ng libre dito sa joint venture na siya na rin ang mamumuno? I probably shouldn't be telling you this. Yan, skip But natin kasi there's this nag-a-ads transcription pa. app, TurboScribe. It's super easy. Ang nandito sa framework po, ang pakaliwanag, may master tenant na siyang mangangasiwa sa lahat ng sublease and the entry and of companies and the construction of facilities. Ano ba ang nasyonalidad nitong master tenant or JV na to? Pagkatapos noon, meron pang paglilikha ng Pax Silica Court of Commerce in New York. Ang sakop ba nito commercial contracts lamang o talagang isusuko na natin ang batas Pilipino at ang korteng Pilipino sa New York? Parang nakakakaba naman yata to. Ang sabi kasi exempted na daw sila sa iba't iba pang batas at hindi sasakupin. Ang sabi pa, yung governing or oversight body, itong Pax Silica Court, meron pang 4-member zone joint committee na ang members ay landowner, kung sino man yon, dahil hindi ko naintindihan kung sino yung landowner, yung master tenant, itong JV na to, yung US Department of State, at iisa lang yung Philippine government sa 4 na yan. Ano ba ang kapangyarihan ng mga ito? Pagkatapos nga, palibhasa ito ay hearing ng critical minerals at environment,
Hindi binabanggit na sakop din ng deklarasyon ng Pax-Silica ang processing ng rare earth. Ngayon, ang processing na yan, alam po natin, ay very, very toxic at kung minsan radioactive. Payag ba ang mga taga-kapas na sila ang i-expose sa kung ano-anong mga minerals na yan? Sa kabila ng pagnanais natin, ng development, ng kaunlaran, ng trabaho, wag po tayo magpadala. Higit sa lahat, ano ang national security implications po nito? Ako ay naniniwala na kailangan malaya ang foreign policy ng Pilipinas, huwag tayong kakampi sa isa o sa kabila. Ituturing ba ito ng China ng expansion of EDCA facilities through civilian development? Ito ang nakaka-nervyos din kasi yung geopolitical risk, andyan na naman tayo sa kalagitnaan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. Marami po ang i-discuss natin, pero unang-una sana mapag-usapan yung constitutionality and legality, pati ang ownership ng lupa, ano ang alternative livelihood ng ating taong bayan, at totoo ba na magpapatayo na ng chip manufacture o habang buhay na ba ang Pilipinas na nasa assembly and testing sa electronics industry? Yun lang po. Sana tignan po ninyo itong framework dahil para sa akin, maraming bahagi ay kaduda-duda. Unahin po natin ang Pilipino. Yan. Thank you very much, Senator So, Amy. libre kayong mag-comment dito, guys, ha? Ano ang opinion nyo dito patungkol sa Pax-Silica na ito? Okay? Papayag ba tayo na gagamitin nila yung massive na land area dito sa Pilipinas? Dito sa Pax-Silica na ito? Nang libre, ha? Libre ito. Papayag ba tayo? Dapat magbayad sila, di ba? Yan ang at meron pong mga tinatawag nilang mga something na mga minerals na nakakaapekto po, no, ng livelihood ng ating mga kababayan na dapat natin na pagtuunan ng malalim na study, okay, patungkol po dito. Hindi po ito biro, no, na gagampanan ng Pilipinas kung magdidesisyon man ang administrasyon ni Marcos. Marcos, next to give his opening statement is Senator Erwin Tulfo through online. Senator Erwin. By the way, Senator Rafi, I'm happy to share a copy of the said architecture para mapag-aralan rin ng bawat membro ng Senado. Salamat. Yes, thank you. Thank you, Senator Amy. So, okay. And now let's hear the BOI and BCDA to give their presentation. Let's start with the Bureau of Investment. Okay, so diyan nagtapos yung kay Senator Amy, ha. Ngayon naman, papanoorin po natin itong komento po ni Congressman Irice sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos. Pinag-usapan po rito yung leadership fund na ito. Magkaroon ba ng another corruption na naman ba ito sa 2027 budget, no? Tapos itong garbage crisis ng Administrasyong Marcos. Noon, yung Dolomite Beach ni Tatay Digong, pinupuna nila, no? Ngayon dito sa garbage crisis ng Administrasyong Marcos, tahimik ang mga dilawan at mga pinklawan. Pati itong mga loyalista, tahimik sila sa garbage crisis. At marami pang pinag-usapan dito kay Congressman Irice. Sabay-sabay nating i-react itong issue patungkol po dito sa mga alam niyo naman, prangka ito. Galit na naman si Auntie Claire dito sa sasabihin ni Irice. Tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain.
kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay Martin Romualdez. kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi Budol niya na naman yan. ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita lang. So, Correct. nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko, pahayag yan ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, Exactly. na mahalang gasolina. Correct. Pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag. Tama itong si Irice na pinipilit ni Auntie Claire na ayaw niyang intindihin yung sinabi niya. Nila. Yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila dyan. Correct. Hindi ito paninira. Ito ay constructive na kritisismo kung alam lang. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Correct. Matagal ko. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Oh, Halos lahat pwedeng pagkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya kailangan siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yon. Alam mo na kailangan kasi may balik eh. So, Pero, kasi alam mo, pag yung misis ko, dadaldal, para tahimik na lang, hindi na akong bigibo. Pareho kami dyan, ikaw. happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin yan sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kontrolado monopolyo ng iilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor, at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all eh. So kahit hindi makuha yung basura, binabayaran sila eh. Ako tingin ko, we're producing 10,000 tons of garbage every day dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. At yung... Pero fully paid. Pero fully paid. Ang mga... Tapos the rest, nasa mga kanal, nasa mga kalsada, nasa mga bakanting lote. Paano napupunta Nasa sa creek. Yes. Kasi tinatambak yung basura sa kalsada eh. So merong mga yung nangongolekta ng mga ang tawag doon bulasing. So yun, pagka binuksan na yun, kakalat na yun, pupunta na sa mga drainage. Pag umulan, pupunta sa drainage. Yung mga aso, kakalkalin yun, mga bata. So yan yung tingin ko, yan, 40% ng mga basura napupunta lang yan sa mga creek. Tapos pagka tag-ulan, pagka bagyo, dadaling yan sa Manila Bay o sa ibang mga sa dagat. Kaya nga ayon sa Bloomberg, sa pag-aaral nila, 34% ng plastic pollution sa ocean galing sa Pilipinas. What? Grabe. Yung India, pangalawa sa atin. Number one tayo? 34%. 34%. 12% lang yung sa India, 1 billion yung population nila. Ang sa China, 3%. The rest of the world, 12%. Pero ang Pilipinas, maliit, ay 34% ng basura
galing sa atin. Grabe. Okay. Pangalawa, disposal. Kasi hanggang ngayon, primitive pa rin tayo. Ang Singapore, mga 5,000 tons of garbage lang everyday, pero 4 yung disposal site nila. May waste to energy sila, may sanitary landfill sila. Ang Vietnam siguro mga 5,000 tons a day din, pero ang 4 din o 3 yung kanilang disposal site. Tayo, doon lang tayo nakakonsentrate sa Rodriguez, sa Rizal. Sa Rizal. Hindi tayo makapag-develop, walang political will ang gobyerno para makapag-develop ng Grabe. modern waste disposal. Yan ng garbage problem ng administrasyong Marcos. Pero kung si Duterte ang presidente nito, ubos yan. Hahanapan ng solusyon yan ng Tatay Digong. Facility. Ayan na ang sagot sa tanong natin, Alam mo, Willard. I've been in Metro Manila Commission before. Nag-start ako doon from the ranks hanggang maging Chief of Research, hanggang maging Area Manager. As far as 40 years ago, may plano na for composting plant. Pero hindi natutuloy lahat. Hindi natutuloy lahat. Hindi. Hindi siguro natutuloy lahat, 'di ba? Hindi natutuloy lahat kasi walang kikita. Hindi talaga matutuloy yung pag wala silang kinita. Partly, pero tingin ko, kasi yung population natin, yung mga urban center, lumalaki talaga, hindi naman napipigilan. Yung urban planning, yun din yung isang malaking problema. Kaya nga may proposal ako sa Congress, matagal ko na yan, pinaglalaban, siguro mga 20 years na. Meron namang provision sa Constitution na pwedeng gumawa ng mga regional governments. Dito sa Metro Manila, kailangan natin talaga may regional government, may governor, para alam natin kung sino yung in charge dito. Dito, hindi. Yung Metro Manila Commission, merong 17 mayor na may kanya-kanyang kaharian. Kung may mga problema, hindi sila madisiplina. Ngayon, kung merong governor, meron talagang magmamanage ng mga urban centers. Nasa constitution natin yan. Basta mga highly urbanized metropolitan areas, pwede naman gumawa ng regional government. Parang sa Tokyo, di ba, may regional government. Gano'n. So, dapat systemic yung problema, dapat magbago ng sistema. So hindi kaya ng MMDA sa ngayon, sir, no? Kasi, susceptible sila sa mga, ng mga mayor. Siyempre, lalo na sa mga mayor, siyempre, may maraming political considerations na nababaliwala yung mga technical considerations. Hindi dapat ang mga mayor, ang feeling ko, dapat may managot. Hindi po ba dapat ganun? May managot. Kasi if you just assign it to them, it's within their mandate. Oh. Well, we can see na walang nangyayari. Ano? So Kasi- dapat siguro hindi ba ma-fine sila? Meron namang mayor na effective. Pero kung dito naman, kasi yung waterways natin, tuloy-tuloy yan. Yung highway natin, tuloy-tuloy yan. Yung maraming yung disposal na yan, isa lang yan. So dapat talaga merong isang metro body na nagsusupervise sa lahat. A separate body. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, yung creek, magagaling sa Valenzuela, papunta Caloocan, papuntang Manila. Hindi mo alam kung kanino galing yung basura eh. Di ba? Yung iba galing pa sa Bulacan. Di ba? Yan yung dapat talaga merong isang Metro Manila government na nag-aayos nitong lahat na ito. Pati yung mga nagtatayo sa mga creek, yung kahit na mga factories, kahit na mga malls, kung makakaabala na sa waterways, dapat yan, yung urban planning talaga, nakacentralize sa isang metropolitan government. Hindi po ba dapat sa DENR yan? Well, wala silang wala silang may local government autonomy. Wala silang magagawa para sa mga local government. Kaya kasi ang aking proposal, magkaroon ng metropolitan government talaga na mag-aayos nitong lahat. At yan ay na-project na ng 1987 Constitution. Kaya nga mayroong provision doon sa Constitution na yung mga highly urbanized metropolitan areas pwede nang gumawa ng metropolitan government. Ayan. Habang hinihintayan kong, ano yung tingin yung pinaka-immediate at effective solution dito sa problema sa basura? Kasi di ba may Solid Waste Management Act. Anong aspeto ng batas ang tingin yung hindi pinatutupad talaga? Ang problema dyan yung enforcement. Hanggat wala tayong metropolitan government, mahihirapan talaga mag-enforce. Makikita nyo yan. Ang tagal na yan. Tuwing mabaha, yan ang pinag-uusapan, pero hindi naman nabibigyan ng
solution. Sistema yung problema. Okay. Flood control project nga lang, wala pa rin nangyayari. Bago na naman ito. Bago na naman ito. Palagay mo ba may mangyayari dito? Kaya kita mo yung merong ang Metro Manila, yung pinakamalaking budget yan sa flood control. Bilyon-bilyon, daang bilyon na inaubos. Pero kasi walang Metro Manila, yung master plan, hindi nagagawa. Halimbawa, gusto ni Congressman ganito, maglagay ng ganitong flood control, hindi naman dumaan doon sa betting. Gusto ni Senador, maglagay nitong ganito. Actually, sa totoo lang, this reflects the leadership of BBM. Si BBM kasi, tama nga yung sinabi ni VP Sara, walang master plan si BBM. Yan ang hirap eh. Kung walang master plan, si BBM kasi parang spontaneous lang eh. Kung anong mangyari ngayong araw na ito, yun ang isosolve ko. Walang plano, walang direksyon nga. Yan ang lagi nating sinasabi, ang administrasyong Marcos, walang direksyon. Ito, ang nangyari, gaya no, si Bernardo, kaya sumigat si Bernardo, panahon pa yan ni Duterte, papunta kay Presidente Marcos, siya yung nagbibigay ng mga proyekto sa mga politiko. O yan, lagyan natin ng pondo yan. Kaya nangyari sa Bulacan, ghost na yung bandang huli. Nilalapit sa mga politiko, inilalako, malaki ang kickback dyan, diyan may lagay. Ganun na nangyari. Question kong, Egay, kahapon meron tayong news item, yung galing doon si Joash, saan nga ba yun? Sa Joash Taguig. Taguig, Oo. okay. Kasi iniimbestigahan na ngayon si Senador Cayetano. Anyway, kumbaga parang isang pader na tuloy-tuloy para matakpan daw yung creek na historically never naman umaapaw. Okay? Pero pinilit nila na magkaroon pa rin ng pader doon. Bakit 30 kailangan ang contractor? Kasi depende sa syudad na... Actually, mahirap mag-comment kasi hindi ko naman nakikita yung actual situation. Ang importante kasi, dapat, especially yung mga flood control, dapat yan, alam natin may kanya-kanya concerns kaming mga congressman, mga senador, pero dapat yan dadaan yan sa Regional Development Council para nabibet. Kasi ang proseso dyan, ako halimbawa, for example, may gusto akong proyekto, magkakaroon akong consultation with the people, with the different government agencies. Pagkatapos, i-request ko yun. Dadaan ngayon. Tapos papasok yan sa NEP. Kung sa tingin nila tama, papasok siya sa National Expenditure Program. Tapos malalagay yan sa General Appropriations Act. Saka may implement. Ang nangyari kasi dito sa flood control, dahil nga sa kickback, at tingin ko sila, Engineer Bernardo yung nagpauso nito. Nagpauso nito. So kaibigan nila yung mga senador, kaibigan nila yung mga congressman, maglalagay sila ng proyekto, tapos popondohan. Pero nung bandang huli, naubuso na. Gaya sa Bulacan, di ba? Pinondohan, hindi naman na-implement. Tapos pinondohan uli, hindi uli na-implement. Yung pangatlong pondo, saka lang i-implement. Ang kawawa, yung contractor ng pangatlong, kahit ginagawa niya, damay na siya dun sa problema. So, palagay ko, sistema. Kaya nga, nagtataka ako bakit hindi tinuloy ni Pangulong Marcos yung Independent People's Commission para imbestigahan yung budget anomaly sa flood control infrastructure anomaly. Bakit importante yun? Hindi sa prosecution. Hindi lang yung prosecution, kundi yung sistema. Hanggang ngayon walang report yung ICC, hindi nakapag-report. Walang nilalabas na report. Dapat kasi malaman natin ano yung naging modus operandi at ano yung mga systemic change na kailangan. Kailangan pag-aralan. Ang problema nga, may pinagtatakpan. Kasi aabot doon sa mga kaibigan. Yun ang hinala. Alam na kung sino yung pinagtatakpan. Hindi ICC ICI ang ibig sabihin ni Irice nung sinabi niya eh. We have to prove that yet. Yung sinabi naman ni Senator Lacson, yung sinabi naman ni Secretary Bonoan, sinabi na yan ni Senator Lacson, sabi niya lahat ng senador ng 19th Congress ay involved dito. May kanya-kanyang insertions, may kanya-kanyang amendments. Hindi naman ibig sabihin nag-insert ka, masama.
Pero kung halos lahat ng mga senador, puro flood control ang insertions, aba, Magtanong ka na. kailangan isa-isahin. Kaso hindi ni isa-isa. Okay. Ano yung testimonya ni Ginoong Bonoan na leadership fund? Are you Hindi, totoo aware? na. Yes. you Maski mean- naman sa House Leadership Fund. Oh. Pero yung leadership fund, pag halimbawa, ikaw ay deputy speaker, chairman ng mga committee, merong mga may sa amendments, sa small committee, sa BICAM, diyan nagkakaroon ng mga insertions. Ang importante lang, dapat yung mga nai-insert, yung mga na-amend, napapag-aralang mabuti ng executive department. Pero kaya hindi ako naniniwala in 3 years na hindi alam to ni Pangulong Marcos. Sino po sa executive department ang dapat tumingin sa ginawa ng mga Di ba sabi ng congressman? Pangulo noong 2025 budget, binasa niya yung 4,000 pages? No, but do you really expect the president to look over all of that? Hindi pwede. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Pinoy, pag may pagbabago na ganyang kalaki, nako, mamumura yung mga department secretary. Dahil makikita mo naman na ito yung pinopost mo, President's budget. Yan yung plano mo para sa bansa for 1 year. Binago yan. Dapat magalit ka. Pero mo, inalisan ng pondo, Metro Subway, na-delay ng 5 taon. Bakit hindi ka magalit? Yung Clark to Calamba, inalisan ng appropriations cover. Ba't hindi ka magalit? Bakit yung mga flagship project pinalitan ng mga flood control projects? Ba't hindi ka magalit? Okay. Pero, okay, balik po tayo sa leadership fund. Paano po ba ito sinusulat sa budget? I mean, is that an insertion? Yes, yung it's leadership an fund? insertion. Okay, and or it's, amendment. okay, and it is called leadership fund. Yes. Ano po yung leadership fund? Ay, pagka-leader ka, di may mas malaki ka. Kumbaga Ganon? ito ba yung Yes. mga ninonominate nilang projects? Kritik ka, gaya ko. Wala. Nung nakarang year, yung allocation sa district ko, maliit na, hindi pa ni-release. Hanggat hindi ako tumitigil na magsalita. Tapos ngayong taon na to, ay, pinakamaliit, pero hindi. Sabi nga sa akin ni Secretary Binsky Quezon, isi-zero daw yung allocation sa akin kasi ang tingin daw ng Malacanang, kalaban ako. Eh sabi ko, hindi ako kalaban, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kasi nga Okay. minority ako eh. I provide check and balance. And what do, okay, ang sabi po ni Ginoong Manuel Bonoan, lahat ng mga senador, ano, may leadership fund. 500 million pesos. Is that for a year? Or what Yes, for a every- year. Ang laki nun, hindi ba? So what are the senators? Maliit pa yun. Opo, but what are the senators expected to do with the leadership fund? Is that discretionary? Meron silang, yan nga yung papel nila Bernardo, sila yung nagbibigay ng mga proyekto na nilalagay. Meron din namang mga matitino. So it is discretionary. More or less. Sila yung nagbibigay ng projects. For example, sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, for 3 years, 42 billion yung allocation. Sa distrito ni Majority Leader Sandro Marcos, 19th Congress, 30 billion ang allocation. Allocation for what? For infrastructure. Okay. Pero yung mga maliliit na bayan na mas maraming kailangan, guys, sa distrito, ngayon, 200 million. Imagine with 1 million population, di ba? So, ibig sabihin, hindi equitable Hindi yung balance. distribution nung resources. Kaya nagkakaganito yung bansa natin. Pagdating po sa, alam namin yung ang laki ng problema, no? So, ang hinihimay po namin kung paano ba matetrace yan. Dito po sa budget allocation for 2027, no? Wala na kayong nasilip na leadership fund. Makikita ko yan. Kaya nga, I will provide the check and balance. Ayun. Kailan? Hindi. Kung nag-budget hearing, ano? Hindi, 3 days ko pala natatanggap yung ganyan kakapal na. I see, I see. So, pinag-aaralan ko na yan. After this, I'll go to my office, re-review ko na yan, isa-isahin ko yan. Wala bang oversight committee para tingnan yan? Yung oversight committee, leadership yon. Ano ba? Nalilito na kami. So, you think it is worth really investigating yung leadership fund?
Of course, kaya nga sabi ko, dapat siguro gawin na ng Pangulong Marcos not to prosecute, but to study and make recommendations on how to really maging cost-effective yung national budget at maging equitable yung distribution sa lahat ng mga distrito. Na according to the need, di ba? According to population, according to the area, according to the problem. Dapat ganun ang basis. Hindi yung anak ka ng presidente, 30 billion ka. Pinsan ka ng presidente, 42 billion ka. Kailangan ng lugar mo dahil kalaban ka, wala ka. Kung egay, itong mga... Hindi yung Grabe. pinarusahan. Ako, for example, hindi akong pinaparusahan nila. Ang pinaparusahan nila yung mga mamamayan sa mga Duterte. aking distrito. At hindi naman ako papayag na dahil lang sa hindi ako magsasabihin kung tama yung mali dahil hindi ako bibigyan ng pondo. Hindi naman pwede yung gano'n. Ito mga Dapat habang tumatanda, tumitino tayo, mga Pilipino, mga Correct. politiko. Kung egay, itong mga pondo under the so-called leadership funds, dadaan pa ito sa COA, hindi ba? Saan? Ito sa COA hindi yung audit. COA is Oo. sa implementation na yun. Sa implementation na yun. Pero dapat Pero masilip. nakita nyo Oo. naman sa Bulacan, dumaan naman sa COA, pero wala naman nagawa. Nagiging, kasi kung billion-billion, milyon-milyon, marami talaga matetempt. Kaya nga dapat, alisin mo yung temptation. By? Sa isang sistema na tama, na dapat pag-aralan talaga. Gaya ng Kadena Act na pinangako ni Presidente na kanyang ipapasa. Hindi naman naipasa. Yung sinasabi po na involvement nila Senator Bongo, Senator Zubiri, Senator Robin Padilla. So, wala pang pinapakita po na ebidensya, no? Pero ito po ba'y kapanipaniwala? Ang lahat ng senador, sabihin ko na, sinabi na yan ni Senator Lacson, Blue Ribbon, tiningnan niya, kaya nga nagkaroon ng mga change of leadership dahil gusto niyang imbestigahan lahat ng mga proyekto na insertions at amendments. O di siya rin meron. Wala kasi siya nung 19th Congress. Ay, si 19th Saka Congress. in fairness, si Senator Lacson, yung number one na kanyang advocacy is against pork barrel. Di ba? So, ibig sabihin, hindi naman masama yung insertion. Kaya lang sa nangyari sa flood control, dapat isa-isahin. Walang titingnan na kakampi o kalaban, hindi selective. Tingnan natin yung mga proyekto. Madali lang yun. Madali na malaman yun. Madali. Maski congressman, maski senador, madaling malaman. Titingnan mo lang yung NEP, kukumpara mo lang doon sa GAA, kung gaano inilaki, at kung anong mga proyekto, kung flood control, kung mga studs, tapos titingnan mo lang, pupunta mo lang doon sa lugar kung na-implement o hindi. Napakadali niyan. Pinapaikot-ikot lang tayo. Tama naman yun. Naniniwala naman ako to. Kasi nahihilo na ako eh. So siguro talaga pinaiikot-ikot tayo. Ano? Ngayong nalinawan po tayo sa isyong ito, alamin naman natin. Halatang halata na kasi nung panahon ni former President Duterte, hindi naman natin nararamdaman yung mga ganitong problema, di ba? Kasi nga, nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, merong PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Ito yung ahensya ng gobyerno na nagbabantay sa lahat ng mga galaw ng mga government officials na posibleng yung mga programang posibleng magkaroon ng korupsyon. Binabantayan dito sa PACC. Ang problema ng Administrasyong Marcos, nung pagkaupo nitong si BBM, ang una niyang tinanggal ay itong PACC. Tinanggal niya. Yan nga ang pinakamalaking tanong ng taong bayan. Bakit mo tinanggal ang PACC BBM, the Philippine Anti-Corruption Commission? Tapos, ngayon, sisi ka ng sisi, kahit kanino. Itong mga basura na itong mga
Itong basura ng crisis, ng garbage crisis na ito, taong bayan mo pang isisisi dito, di ba? Hindi mo na napagtuunan ng pansin itong marami ng basura ang Pilipinas dahil busy kayo sa pangungurakot ninyo. Yan ang katotohanan. So ayan na pakinggan ninyo ang opinion ni Congressman Irice. Libre kayong mag-comment sa inyong opinion, ilatag ninyo ang inyong reaksyon sa comment section at babasahin natin yan. Paki-like, paki-share na lang po at subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Dito lang yan sa Don Mar TV. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.